Labas tayo. Friday ngayon. Mamili tayo dun sa Panda. Dahil wala na akong pagkain. 1 week again na pagkain ko. Napakalayo kasi ng bilihan dito. Yung mga supermarket. Meron nga grocery doon sa ibaba. Wala naman mga pagkain na pagkain ng mga dilata, mga prutas. Yung ordinary lang ba yung mga mabibili doon sa labas. So punta tayo at lumabas tayo. Nakabag ako. At punta tayo doon sa Panda. Siguro 1 oras din ang biyahe doon. Malayo-layo din ang lalakarin natin. So, punta tayo doon. Ito yung sa labas. Ayan yung accommodation namin. At along the road lang kami dyan sa side na yan. Near the road kami dyan sa highway. Pakahaba ng daan na yan hanggang doon sa dulo. Yun na nasa tabi kami ng highway. Yan yung lugar ko. Pupunta tayo doon at maglalakad. Siguro parating tayo doon kung alas 4 ngayon, alas 5 nandun tayo. O dito tayo sumyorkat. Mas mabilis kasi dito eh. May baha dito. Naglilinis ang bahay yung Saudi. Yan, yung tubig doon pababa. Daming tubig na sasayang. Lilinis siya siguro ng garahe niya. Ayun na. So punta tayo doon. Ayun yung bahay ng mga Saudi dyan sa side na to. Dito tayo dumaan sa road na ito. Diretso doon sa sa train station. Kasi malapit kami dito sa train station. Yan, lakad tayo. Yan. Bibilin ko lang naman yung mga pagkain ko po, good for 1 week. Yan dyan sa side na yan, school yan. Umikot lang tayo dito sa mas mabilis. Kasi kung dadaan tayo dito sa highway, mapapalayo tayo. Daan lang tayo dito sa side na ito. Papunta na sa highway, dire-diretso. Susundan lang natin yung train station, makakarating tayo sa Panda. So tayo na. Ito, palakad na tayo. Papunta doon sa train station. Galing na ako doon sa daan na yun, doon sa dulo. At dito ngayon ako sa gilid ng daan na ito. Wala pang masyadong tao dahil papahinga pa yung mga Saudi. Friday ngayon, mamaya lalabas sila. At ako dito naglalakad sa side na ito. Yun doon sa dulo doon, yung train station yun doon. So dadaan tayo dito sa road na yan. Tapos pagdating doon sa dulo, diretso na naman palakad doon. 1 oras din mahigit ang lakaran. Tayo na. Ito, nasa dulo na ako. Makikita nyo tong na yan sa taas. Yan yung train station. Lalakad tayo hanggang doon sa dulo. 1 oras. Ayan. Ito yung Kamsa Market, yung sinasabi nilang 5 real. Diyan kami bumibili ng mga tigli 5 real na mga gamit. Diyan. Pero may mga gamit pa ako doon na mga pagluluto ko. Diyan ako bumibili, mga pinggan, kaldero. So hanggang doon sa dulo niyan lalakad tayo. Yan ang lugar ko, nakikita nyo. Parang doon sa monumento. May din, train station. Dito kasi yan, train station na yan, hindi yan hanggang doon sa city. Konti lang, hindi kamukha sa atin ang lalayo ng
napupuntahan. Ilang ano lang station lang ang mapupunta dito at hindi yan nagra-running. Ewan ko kung anong araw o buwan o magra-running ito. So tuloy lang natin, lakad-lakad tayo. So ayan, ito yung unang kanto. Doon kami kasi sa dulo doon sa ano, last station. Tawid tayo dito. Yun, may pangalawang station doon. Basta taluntunan ko lang itong station na yan, makakarating ako doon sa Panda. At itong road na ito, yung papunta doon sa isang accommodation namin. Tawid tayo sa kabilang side. Takbo. Ayan, galing ako doon. Medyo maano na ngayon, hindi na masyadong mainit, malamig na. At yung araw hindi na masyadong mainit kasi kung lalakad ka dito na ano, tanghali, talagang napakainit. Kung ganyan oras alas 4 ay maano na, malamig na. Ayun yung station doon sa second station na yan. Medyo malayo-layo. So putol-putulin muna natin itong video natin at dudugtong-dugtungan na lang natin para makita nyo rin at mapanood itong lugar ko dito sa Tawaik, sa Kingdom, sa Riyadh to. O, sige guys, na yung second station, nasa ibaba ako nyan. Nasa ibaba tayo ng second station yan. Doon tayo sa side dadaan kasi nakasarado na dito, bawal. Ang daw nakasulat doon is restricted, do not enter, authorized personnel only. So dito tayo dadaan sa side na ito. Alam nyo, sa tagal-tagal ko na rin dito sa Kingdom, Saudi Arabia, kung saan-saan na rin ako na punta na lugar. Dati nasa Jeddah ako, tapos nalipat ako sa Taif, tapos napunta ako sa Al-Baha, napunta ako sa Kumpuda, Bisya, iba-ibang lugar. Natapos yung kontrato ko na sa mga running to 10 years na ako. Ito, nalipat na naman ako dito sa Riyadh at kung saan-saan na ako napunta. Kaya yung lahat ng lugar na napupuntahan ko ay may mga memorya man lang akong maalala at makita. Ayan, sa ibaba to ng ano, second station na to. So lakad pa tayo banda roon. Dito yung nakikita nyo yan, yung road yan. Lakad tayo dito sa side na ito. At huwag tayo pupunta rito, delikado. Buti pa dito at may mga sarado at malayo sa sasakyan. Lakad lang tayo. Ayan. Kawawa naman itong mga establishmento na to, nagsara dahil nga ginagawa itong train station. Walang income dito at walang bumibili. Sarado yung negosyo nila. Ayan, sarado dahil nakabakod. At sino ba naman kakain dito, di ba? Sarado yung kanilang mga business, hindi siya running. So paglagpas natin dito, dun sa kanto na naman, diretso na naman doon sa dulo. Ayan, lakad pa rin tayo. Hindi kasi provide ng kumpanya yung sasakyan namin. Kaya kung bibili ka ng pagkain, ayan, maglalakad ka. Meron naman nakakalibre kami ng sasakyan kapag galing kami sa trabaho. Diretso kami doon sa supermarket. Bihirang-bihira lang yun. Pero ngayon, dahil nga Biyernes ngayon, pahinga yung mga driver namin, naglalakad ka na lang mag-isa para bumili ng pagkain mo. Dito kasi sa abroad, kailangan, yun nga sinasabi ko sa inyo, dapat mataktika ka rin, lalo na sa paghawak ng pera, di ba? Ang gastos dito,
Itong road na ito, yan papunta doon sa lugar ko rin, shortcut. Ayan. So dire-diretso pa rin doon ang lakad. Hindi ka naman maliligaw ito, doon ako sa dulo. Dire-diretso pa rin hanggang doon. So diretsuhin ko lang doon, makakarating na tayo doon sa Panda. Ayan yung train station dito. O sige, tuloy pa rin natin. Dire-diretso pa rin yung pag-video natin. Kwentuhan po tayo sa buhay-buhay natin dito sa Saudi Arabia. Yan, ganyan-ganyan ang buhay ko dito. Kapag day off ko, pag may oras, lalabas ako at bibili ako ng pagkain ko. Layo. Doon ako sa Bisya, ganun din ang ginagawa ko. Kung saan-saan ako nakakapunta, lalo na sa mga supermarket. Wala din sasakyan, naglalakad ako. Ganito rin, kagaya nito. Bibiling ko na good for 1 week. Bibili ako ng prutas, gulay, mga dilata, bigas. Kaya sa isang buwan ko, kung hindi ka matipid din sa pagkain, halos ang kita mo mapupunta sa pagkain. Kailangan mataktika ka rin sa paghawak ng pera. Talagang magastos, lalo na kung ikaw ay mabisyo sa pagkain. Ako, mahilig ako sa pagkain, pero yung pagkain naman na kinakain natin, afford naman at pasok sa ating budget. Kasi yung iba, sobra-sobra yung kanilang paggastos at hindi nila namamalayan, di ba? Ang paggastos nila, hindi nila nalalaman at namamalayan at wala na pa silang budget. Minsan, hindi pa para doon ng budget natin kapag naisipan natin lalong-lalo na, di ba? Pag may sales, yung mga dyan sa mga supermarket, kagaya ng sa Tag, Red Tag, Centerpoint, dyan ako madalas din sa Max. Yan, may mga sales silang mga damit dyan. Isa din ako nahumaling kuminsan kapag sumasahod ako, talagang bibili ako kahit na may 5, 10, 15 na real, di ba? Kasi kapag normal price, ang mahal ng bilihin, lalo naman sa mga damit na panalubong. Doon ako bumabawi kapag may mga sales sila na mga paninda doon sa sinasabi kong supermarket, kagaya Centerpoint, Red Tag, yung Max. Ayan, dyan ako namimili. So dito sa lugar ko na to, guys, wala kasing mga supermarket dito na nakikita ko. Makikita ko lang yan doon, napakalayo. At dito sa lugar ko na to, malapit lang yung kagaya ng pagkain ng mga supermarket. Ito, Panda. Hindi naman malapit din, malayo din, isang oras ang biyahe. Ayan. Nakipagkwentuhan ako sa inyo para malaman nyo rin kung anong buhay-buhay namin din dito. Ayan, tuloy pa lang natin at lakad pa rin tayo hanggang doon sa dulo. Ito, pangatlong kanto na naman ito. Tawid na naman tayo sa doon sa dulo. Ayan. Takbo tayo. Naalala ko yung mga kasama ko doon sa Alba kapag Friday na ganyan. Kasama ko sila Robin, Gilasio, si Joseph, Rojas. Ayan, magkakasama kami pag Friday. Kumakain kami ng roasted dyan sa restaurant. At kapag may oras pa, punta kami dyan sa, ayun nga, sa supermarket, sa Red Tag, Centerpoint, magtitingin kami ng mga sales. Diba? Kaya yan, shout out dyan sa inyo sa mga kaibigan ko dyan sa Alba, ha, na wala na ako dyan at na-miss ko yung bonding moments natin. At yung iba, mga kaibigan natin dyan, sila Mer, sila Alan, diba? At sila Sunny, sila JR, sila
Herodia ba yun? Pangalan, ang pilido niya, nakalimutan ko na. Ayan. Tapos, dahil hindi ko na masyado nakakasalamuha sila. Ayan sila Kuya Alex. Tsaka yung kaibigan natin na vloggers din, si RDB Vlogs. Diyan sa Albaha, ayan, isang beses lang tayo meet at nakipagbandingan ako sa inyo. Nagluto tayo dyan at least nakasama ko kayo. At ayan, mababait sila lahat. Alam nyo naman tayo na nakikipagkaibigan tayo sa mga matitino na meron tayong mapupulot sa kanila na magandang asal, mga pag-uugali. Hindi ako kasi nakikisalamu sa mga tao na mga makasarili, mga walang pakialam sa kapwa nila Pinoy na kumbaga. Marami mga ganyan guys na mga Pinoy na sarili lang ang alam. Although na tayo mga Pinoy dito, minsan walang pakialaman. Kanya-kanyang buhay. May kanya-kanya silang mundo, ika nga. Kagaya ngayon, ayan, malapit na naman ang okasyon na nalalapit na doon nga pagseselebrasyon na sama-sama kami. Magluluto kami, magsishare-share kami, di ba? Sila Merjan sa Baldurasi, sila Alan sa Mr. Herodia, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Sila JR, di ba? Kanya-kanya tayong tuka. Yan ang namimiss ko sa lugar diyan. Lalo na ngayon na di ba may darating na okasyon, saka sa bagong taon, hindi ko na kayo makakasama. Kakamiss yun. At eto ngayon ako naglalakad mag-isa. Nakakalungkot. Wala ka man lang mga kaibigan. May mga kaibigan ka man, pero hindi katulad dyan sa mga kasama ko dyan sa Baldurasi, sa Albaha. Talagang concern sila sa'yo dito. Yung mga ibang mga kaibigan natin, kanya-kanya rin. Pero siguro meron din sa mga, dahil hindi na nila ako nakasama since before, na hindi katulad ng mga Pinoy na talagang since before na nandito na sila, magkakasama na sila. Parang na-out of place sila sa akin at hindi nila alam talaga ang ugali ko. Ako po ay talagang ang ugali ko, kapag ikaw pinakita ng mabait sa akin, mabait din ako. Pero kapag nakitaan kita ng kakaiba at hindi ko gusto, talagang ganun lang ako, tahimik lang ako. Para bang kaibigan ako na maganda, pero salbahe ako kapag kaaway. Ganun ba yun? Ganun nga. Kailangan kapag kinaibigan mo ako, maging mabait ka rin at magiging mabait pa ako. Susuklayan pa kita ng kung ano yung pinakita mo, ipapakita ko rin sa inyo. Kung ano yung concern mo sa akin, mas concern ako sa iyo. Ganun ang ugali ko. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, alam niyo naman din ang mga ugali ko, di ba? Since na magkakasama tayo. Kaya yung mga kaibigan ko dyan sa sa Albaha, sila Joseph, sila Robin, ayan, minsan ko lang silang na-meet at ayan, mababait naman sila. Pinakitaan ko rin naman sila ng mababait. Pero kung ang papakita mo sa akin ay kasalbahian, sorry ka na lang. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. Mayroong kanya-kanya tayong mga pag-uugali. At mayroon din namang mga tao na kahit na wala ka pang ginagawa ay mabigat na yung loob mo. May mga tao talagang gano'n na sarili lang ang alam. Hindi sila mahilig makipag-close kapag hindi nila kilala at hindi nila kalapitan loob. Parang ako rin ganyan din. Kung ano yung ginagawa mo sa akin na close ka sa akin, siyempre sino ba naman tao na makikipag-close sa akin, di kausapin mo rin. Pero kung out of place ka sa kanila, di out of place ka rin sa kanila. Ganun lang yon. Kung ano yung pinapakita nila, pakita mo rin sa kanila. Kaya plastikan lang, ika nga. Marunong naman tayo makipag-plastikan eh. Sino ba sila, di ba? Tao din naman sila na may mga kanya-kanya tayong pag-uugali. Di ba? Kailangan maging alisto rin tayo. May mga kaibigan na gusto ka lang nila kapag may kailangan sila, at kapag wala na, useless na. Don't care, di ba? So anyway, ayan, nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo at naglalakad-lakad pa rin dito sa destination natin papunta sa Panda. So, medyo malayo-layo pa rin ang lalakarin natin. At doon ako galing.
Tingnan nyo naman. Yan yung train station ng Gapan sa dulo doon. Pero nalilibang-libang na rin ako kahit napapaano. Naglalakad-lakad. Kasi kung ako lang mag-isa doon talagang nakaka-board, lalo na yung mga kasama mo. Hindi ka kinakausap. Wala naman akong pakialam sa kanila. Kung ayaw nilang kausapin, di wag mo rin silang kausapin, di ba? Sino ba sila? Hindi naman ako mamamatay na wala sila. Wala din naman sila sa buhay ko nung since na nandito ako. So, ganun lang. Move on lang. Ang pakikisama sa tao, kailangan alam mo rin yung mga ugali nila. Kung mabait sila sa'yo, mabait ka rin. Pero kung ganun sila, ganun ka rin. Wala naman na na tao na pag-uugali na ganun ang ugali nila. Hindi sila marunong makisama o hindi sila marunong makipag-usap. Pero ganun talaga. Dahil nga siguro hindi nila ako nakasama at hindi nila alam ang pag-uugali ko. At ganun din naman ako sa kanila. Wala naman na inaan sa kanila ang ugali nila. Iba-iba naman ang pag-uugali natin sa ugali nila. Kanya-kanya lang naman yan, diskarte sa buhay. Hindi naman tayo mabubuhay na kahit wala sila. Wala ka nang magagawa sa buhay mo at hindi ka na marunong maging masaya sa buhay mo. So, gawin mo lang ang So, ayan. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng ating destinasyon. May mga gawang dito, bagong gawa ng mga Petron station na yun. Ganda ng kulay, yellow green. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, kahit na wala kang masyadong kaibigan dito, na hindi ka ba pwedeng maging masaya kahit na wala sila. So gawin mong maging masaya din ang buhay mo. Huwag ka mag-iisip ng mga negatibo, puro positibo yung pangarap mo. Hindi naman sila kasama sa pangarap mo, di ba? Ang mahalaga, magtatrabaho ka, nabubuhay ka dito, kahit na mag-isa ka. Sa mga tao kasi, mga nakakasalamuhan natin, hindi lahat din na pare-parehas ang pag-uugali niyan. Sabihin natin na ibang tao na hindi marunong makisama, pero nasa tao din yan, guys. Kahit na mga kaibigan mo sila, hindi mo rin sila mapiplease. Kasi nga, kagaya ako, bago ako dito sa Riyadh at hindi ko sila nakasama ng ilang taon, kaya siguro nag-aalangan din sila na kausapin ako dahil hindi nila alam ang pag-uugali ko, di ba? So kailangan i-ano mo rin yun, i-accept mo rin sa sarili mo na ganun talaga yung mga tao na kahit na kaibigan mo sila, iba-iba talaga yung pag-uugali nila. Kaya ako ito, kahit napapaano, ay nililibang ko rin yung sarili ko at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Basta't kung ayaw nila akong kausapin, okay lang naman din. Kung gusto nila akong kausapin, mas okay, di ba? At least may mga problema tayo, nasi-share natin sa kanila. Kagaya ako, kala nila na talagang gano'n ang ugali ko, na tahimik. Hindi nila alam na meron din tayong pinagdadaanan. Minsan tahimik lang ako, sineseryoso ko yung problema ko, at hindi ko na rin sila kinakausap at humihingi ng payo sa kanila kasi kanya-kanya rin tayong buhay-buhay, di ba? Kaya hindi ko na rin sinishare sa kanila kung ano man yung nagiging buhay natin, kung ano yung mga problema natin, dahil kanya-kanya naman tayo dito. So ayun nga, sa mga kaibigan natin dyan, pasensya na kayo sa yan kung hindi nyo ako masyadong nakakausap o hindi kayo kinakausap. Pasensya na rin kayo minsan alam nyo naman may mga kanya-kanya tayong problema. Pero kung ano man yung may galit kayo man sa akin, much better na kausapin ninyo ko ng maayos. Wala naman din akong galit sa inyo at alam ko na rin naman din ang mga pag-uugali nyo. Naintindihan ko rin naman kayo, lalo sa mga kaibigan ko dyan na kasama ko rin dito. Pasensya na rin kayo talaga sa ugali ko. Minsan lagi nyo ako pinagsasabihan na bakit daw hindi ko
Yun nga, hindi ko raw pinapatay yung gas stove na. At minsan kasi nakakalimutan ko, pasensya na kayo. Kung minsan pag kumakain ako, hindi ko na lalampaso yung pinagkainan ko. Ayun, at least alam ko kung ano yung mga pagkakamali ko sinasabi nyo sa akin. At nararamdaman ko rin sa sarili ko na concern din kayo sa akin. Pasensya na talaga kayo, lalo na sa mga kasama natin dyan sa kakwarto natin. Pasensya na talaga kayo kung ano man mga pag-uugali ko, pero kilala nyo rin naman din ako kahit na ilang buwan tayo magkakasama. At lalo na yung kaibigan ko dyan na kasama ko, si yan nga, hindi na ako magbabanggit sa kanya ng ano sa kanya, basta mabait naman siya at yun nga, naka-close ko siya at siya nag-accept sa akin nung bago ako dito. Alam mo na yan kung sino ka, at least kahit na papaano ay pinakita mo yung kabutiang loob mo. At yung mga kasama natin dyan, pagpasensya nyo na rin ako kung hindi nyo kilala ang ugali ko, at hindi ko rin kilala ang ugali ninyo. Ganun lang talaga ako, pero kapag nakasama nyo ako, talagang kung ano yung pinapakita nyo sa akin, kung mabait kayo, mas mabait ako. Ganun ang pag-ugali ko. Yan ang mga kasama ko dyan, nakasama ko sa tagal-tagal ko na rin dito sa abroad. Alam ko na rin yung mga pag-uugali, kaya minsan ako na lang nag-a-adjust. At minsan kapag napapagsabihan ako, mamatahimik na lang ako para wala nang gulo at wala nang samaan ng loob. Pero naintindihan ko kayo, okay lang po yan. So ayan, malapit na tayo dun sa kanto na yun, sa dulo na yun. Galing tayo dun sa ano na yun, sa dulo dun sa nilakad ko. At mag-iisang oras na rin yung lakad ko. So tuloy pa natin yung kwentuhan. At dun sa NCB na yun, dun yung pinaka kanto papunta sa Panda. So, sige, yan, tuloy pa rin natin yung vlogs. Ayan, lalakad na naman ako, nakatawid na tayo dun sa kabilang kanto. Finally, ito na, natatanong ko na yung Panda dun sa dulo na yun. Lakad ako ng isang oras. At hindi ko na mamalayan, nakarating ako dito, nakikipagkwentuhan sa inyo. Nandito na ako ngayon sa Panda. Ay, napagod din ako, pero okay lang yan. At least nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa inyo. At heto yung mga pinamili natin sa Panda. Hindi na ako nag-video sa loob kasi bawal.